5 million 3 months? Meron akong tinuruan, nakagawa ng 5 million in 3 months. Hindi lang mga datihan ng negosyante yung yumayaman. Ngayon, kahit startup ka po, pwede kang maging multi-millionaire. Yeah, definitely. Napatunayan na milyon-milyon ang inaan sa clothing business. Pinakasikat na brand sa Pilipinas ang MNLA. Ladies and gentlemen, MNLA! Diskarte ko everyday non-stop. Pera sa amin pumapasok all day non-stop. 5 years ago, hindi masyadong tanggap ng Pilipino yung Filipino brand. Pero ngayon, nagsulputan yung talagang mga Filipino brands na tinatalo pa nila yung sales ng mga malalaking brand. Pagpunta ko ng States, ang daming pumansin talaga ng mga suot ko. Pag nagustuhan nila yung suot mo, they would be interested and ask you where it came from. So like ko sinasabi, gawa ko eh. Bakit napakalakas ng loob mo makipag-compete sa mga existing na mga luxury brand na available sa mundo? Lahat sila nagsimula rin as small enterprises. Magkano kinikita nito? So sabihin natin, Why is that sobrang in-demand ng fashion business ngayon? marami tao walang makain. Pero magbigay ka na nakahubad. Wala eh. Hindi naman ito damit lang. This is fashion yung binibenta mo. Hindi siya essential. Lagi sinasabi ng mga tao, first impression lasts. It all starts with how you look talaga. If you want to be addressed, kailangan mong ibihis Play the yung part. sarili mo. Oo. Ang daming ang scammer ngayon na, ang daming kinikita dahil mukhang legit yung site nila. Ikaw legit business mo, hindi mo gawin mukhang legit. Again, it all boils down kung paano mo i-present yung business mo at yung product mo. Attention to detail. Attention to details. Mukha bang professional yan? Makakasama natin ngayon ang isa sa pinakamagaling pagdating sa personal branding and branding ng mga negosyo. Walang iba, Boss Frank Mendoza. Welcome, Boss! Thanks for having me here, bro. And I'm excited to connect with you. Bakit napakalakas ng loob mo makipag-compete sa mga existing na mga luxury brand na available sa mundo? I think lahat sila nagsimula rin as small enterprises. If I'm not willing to go through magiging small, magiging medium, paano ako magiging malaki? Kaya ako natanong sa iyan kasi problema yan ng maraming negosyante. How can I actually sell my product wherein marami ng mga mas kilala sa akin eh? Bakit ikaw gagawin mo yun? I think yan yung sinasabi nilang saturation, right? Yes. Positive nga yun eh. Bakit siya positive? So if there's saturation, it must mean na merong malaking demand. So if I can get a slice or a piece of that demand, I'll be fine. Correct. You know what? Dun sa tinatayo kong store sa Adelaide, 60% completion ng construction. You know what happened? Nagtayo yung Louis Vuitton 250 meters away dun sa store ko. Sa tingin mo, ano nangyari nun sa zonal value ng store ko? Tumaas. Exactly. Yung rent tumaas, malamang. So nakuha ko siya at a good price. Dahil lang hindi ako natakot sa saturation, hindi ako natakot sa competition ng market. Di ko pa alam yung mangyayari ngayon, pero of course, I'm planning and hoping na gumana lahat ng kung ano man yung nasa isip ko. But lahat ng sinabihan ko na tao nito nagtatakay, why Adelaide? Out of all the cities, bakit yan yung naisip mo? O, tanungin niyo yung Louis Vuitton ngayon. Merong article na lumabas na Adelaide is the last developed city in the world na walang Louis Vuitton. Kaya nagtayo sila dyan ng store. Sa ngayon, yung store na yun, pop-up pa lang, pero they're planning na maging permanent na yung space. As in, katapat na katapat. Kahilera, 250 meters. Makikita mo, pag lumabas ka ng store ko, makikita mo yung Louis Vuitton, yung pila ng Louis Vuitton, makikita mo dyan. Yung H&M, few steps away. Uniqlo, few steps away. Why is that sobrang in-demand ng fashion business ngayon? Ano ba ang necessities ng tao? Food, clothing, shelter. Maraming tao walang shelter. Maraming tao walang makain. Pero magbigay ka na nakahubad. Wala eh. Wala. Kahit nga homeless may damit eh. Hindi naman ito damit lang eh. This is fashion, yung binibenta mo. Paano ka papasok sa ganong klase ng niche? Usually, ang nagsasucess sa mga ganong klase ng niche are designer. Well, I started as an artist eh. Tataka ka siguro na businessman pero kaya niya lumaban sa fashion. Yes. No, I was an artist talaga. Like, I grew up winning contests ng drawing, like sketching. Bata pa lang ako, yung mga action figures ko, nilalagyan ko ng damit yan. Nagtataka kasi ako bakit si Spider-Man walang damit, skin tight yung clothing, yung mga ganyan na. So may basketball uniform yan, may karate uniform siya, tapos gawa lang sa tissue, sa paper, sa box. Ang may alam lang nun, mother ko. Kasi hindi ko sinasabi sa iba, baka isipin nila, hindi ako tunay na lalaki. Binibis-bis ako, parang dull, di ba? So mother ko, sige, okay, go. Tapos, lagi kong pinapansin yung cut ng mga damit ko. Lahat ng uniform ko, bro, nakatahi. T-shirt, polo, pants, lahat yan. Di ako papayag na hindi well-fitting. Lagi sinasabi ng mga tao, first impression lasts. Like ikaw, di ba? Nakikita kita, signature mo yung pinstripe na blue. Right. Kasi parang,
nag-e-effort siya sa damit niya. Ang sarap maging tropa nito. Talagang ang passion mo is fashion. Kaya ngayon, naper-perfect mo yung lahat ng design. Bro, pag may bago akong kilalang tao, tapos nakita ko yung tela ng ginaganon ko bigla. Pahawa ka. Tapos tinitignan ko talaga yung fit. Pag pumunta ako ibang bansa, upo ako kahit 3 hours magkakape para mag-people watch. I-absorb ko lahat ng itsura ng damit nila. Sino dito yung nagmukhang powerful para sa akin? Pag may nag-catch ng mata ko dyan, maaalala ko na yan. When it comes to designing na, dami ko ng bala dito. Hindi ko na kailangan ng reference. Wala na, lalabas na yung original na gusto ko. Lahat na nag-stick sa brain ko pag halu-haluin ko. 5 years ago, hindi masyadong tanggap ng Pilipino yung Filipino brand. Pero ngayon, nagsulputan yung talagang mga Filipino brands na tinatalo pa nila yung sales ng mga malalaking brand. Definitely. Because Definitely. of what? Social media. In this day and age, tama yung sinabi mo, clothing is essential. Kung ako ay simpleng tao lang, tapos maglalabas ako ng fashion ko or ng clothing line ko, is it possible na maging kagaya ko ni MN Plus LA? Oh yeah, definitely. Sobrang daming bagong brands na yung growth nila. Like, sobrang bilis. I think the key is the information. Nung nag-umpisa ako, konti lang talaga yung competition. Konti Kailan ka lang ba nag-start? intindi. Sa garments industry, 2012. I was making clothes for other clothing lines and other brands. Then 2015, doon ako nagsimula ng sarili kong brand. Pioneer ka. Medyo kasi 2012 nagsimula yung iba eh. 2012, 2013. Ako 2015 pa. Pagpunta ako ng States, ang daming pumansin talaga ng mga suot ko. Girls, men, kinukuha yung number ko. Like, hindi ko na-experience sa Pinas yun eh. Sa Amerika kasi very outspoken yung mga tao eh. Right. Pag nagustuhan nila yung suot mo, they would be interested and ask you where it came from. Kasi like ko sinasabi, gawa ko eh. Gawa ko naman talaga eh. So sabihin nila, oh, so you're a designer. Doon na pumasok sa isip, hindi na pala ako negosyante talaga. Designer ka Kaya pa ko pala rin. talaga mag-design kasi na-appreciate nila. Sa akin wala lang talaga. Nag-aral ka ba sa eskwelahan ng pagiging designer? No. Siguro mga 4 or 5 years ko nang niraran yung business. Nag-try ako mag-aral ng pattern making sa isang fashion school sa Makati. Pero hindi ko pa nagagamit hanggang ngayon yung natutunan ko dun eh. So nung na-realize ko na yun pala yung potential ko, yun pala yung skill ko, dun ako nag-go hard. Kasi pag nalaman mo na yun ang gift mo, tsaka mo lang ma-realize na, nahihirapan yung ibang tao, ako nadadalian, I must utilize this gift. Lahat ng outlets and branches ng MN Plus LA is company-owned. Yeah, may own. Just to give inspiration sa mga viewers natin, magkano kinikita nito? So sabihin natin gross, depende, 10 million. upwards. Lagyan mo na siguro 10 to 15 average, million. Average yan, average. Dahil sa damit. Pero marami ng existing na mas kilala, bakit tinangkilik at kinagat ng Pinoy ang MN Plus LA? Do you eat fried chicken? Yes. Okay lang ba sa'yo kung McDo lang kainin mo na isang buong taon na fried chicken? Hindi. Kakain ka pa rin ng Jollibee, kakain ka pa rin Right. ng KFC. Pagbukas mo ng aparador, bihira naman yung taong isang brand lang yung laman ng aparador. Ngayon nangyayari na, ang dami nagsisend sa akin ng videos. MN Plus LA lang laman ng aparador niya. Pagbukas mo, kala mo store. As in, mukhang store talaga. Ginaya yung aesthetic ng store nyo. Right. So may rug doon, nakasabit yung damit. Kasi yung ginawa ko din sa brand ko, iba-ibang product tiers yung hinit ko. Ang lupit ng branding mo kasi, wala siyang logo. Paano nila nadidistinguish na MN Plus LA yun? Lagi kong tinuturo na kailangan merong specific DNA yung brand mo. Na pag nakita nila yung picture or video, kahit walang nakasulat na name mo, malalaman nila. Nakikita ko kasi kung paano mo may express yung personality mo through clothing. Sinasabi ng marami na tao na hindi siya essential, whether you like it or not. Let's face it, judgmental tayo. Tinatanggi pa kasi nila eh, na parang masama pag judgmental eh. Halimbawa, may gusto kang business partner, tapos hindi niya maayos i-presenta yung sarili niya. O yung palang makikita mo na yung ugali niya. It all starts with how you look talaga. Napakalaking bagay niyan. Itanggi mo man, ayaw mo man sa gusto. Ang laking effect niyan. Kung hindi mahalaga na i-present mo yung sarili mo ng specific Right. way, o sige nga gawin natin sa mental hospital, kahit anong suot ng staff tsaka ng pasyente, pare-pareho, walang problema. Paano yun? Lahat yung pagdududahan. Hindi mo ngayon alam, yung doktor nakasibilit siya o ano. Malay mo yung pasyente, nagpanggap na doktor. Alam mo Exactly. yun, magulo yung mundo kung hindi mo aayusin yung damit ng mga tao eh. Want to be addressed, kailangan mong ibihis yung sarili mo. We have to play the part. Yun yung tama dun eh. Kung gusto mo rin respetuhin ka, una, respetuhin mo rin yung sarili mo. Paano ang structure, paano ka mag-uumpisa ng negosyo coming from your passion? First of all, you decide kung sino yung audience na gusto mong i-serve. Hindi ka naniniwala na lahat market. Oh, no. Mahirap yun eh. Ang formula is to niche down. Know your target market, know your audience. Piliin mo na yung gusto mong kausapin, think, let's say, 5-10 years down the line, gusto mo pa bang pagserbisyohan tong mga to? Exactly. So yun pa lang, malalaman mo na kung passionate ka ba talaga dun sa pinili mong industry. Ang pinaka-importante sa business is the clients. Yan naman yung bubuhay sa iyo. Yes. So unang-una, sino ang gusto mong i-serve? Okay, second, Bibuild mo na ngayon yung brand mo, ang guideline mo yung audience mo. Kahit wala ka pang started na business, for example, sino target market ni Jollibee? kids. Bilis mo, di ba? Wala pang 2 seconds, alam mo na. Right. Why? Kasi lahat ng branding
branding nila, 95% niyan towards kids. Kulay pula, mascot bubuyog, si Hetty Spaghetti, Children's Party, Kiddie Meal, Fries, lahat pambata yan. Tinarget ba nila yung adults? Di naman masyado eh. Pero napunta na rin yung adults. Why? Kasi nag-niche down muna sila sa bata. Ngayon, nakita nila napasaya ng Jollibee yung audience na to. Para makabuild ka ng community, pwede bang magkakaibang tao yung nandyan? So second step is know the community. Yeah, after knowing the community, doon mo na i-build yung DNA mo na naka-pattern dun sa gusto ng community mo. Hindi naman pwedeng yung community mo i-build mo may tito, may lolo, may bata. Paano na yung marketing ni Jollibee niyan? Anong kulay niya? Green, black, ano na? Mahirapan siya ngayon mag-market, mahirapan siya bumuo ng structure ng business niya kasi yung audience niya ang lawak. Anong ginawa niya? Bata lang, o bata, o lahat tungkol sa bata. Ano nangyari? Napasaya yung mga bata. O ngayon, yung lahat ng nakapalibot sa bata, kapatid niya, pinsan niya, nanay niya, tatay niya, gusto ma-experience yun. It's all about choosing the right color for your business. Example, you are into food, definitely pula talaga is appetizing. Tama yung sinasabi mo, Jollibee, bubuyog na nakangiti. Anong pakialam nyo? Gusto ng bata yun. Hindi naman alam na nakakamatay yung bubuyog eh. Sa matanda, pag nakagat ka niyan, bad trip, di ba? Sa bata, parang ang branding ng bubuyog, okay, nasa mga children's playbook, may bubuyog, ganito, tapos madapo sa flower. Pati logo, bro, tingnan mo yung logo ng Jollibee, very curvy. So dun pa lang, alam mo na, ito ang audience ni Jollibee. So the word is congruent. Yes, meron congruency yung branding mo dun sa target audience mo. So it's all about branding. And value, adding value to the product. Number 3, yung product at service development mo. Kasi yung iba naiiwanan dahil hindi na sila nag-adapt sa change. Kung gusto mong magpatuloy, kailangan mo mag-innovate. So for example, ako, kung hindi ako isa sa mga unang gumawa ng webshop sa Pilipinas, baka wala ako dito sa posisyon ko E-commerce. ngayon. Pagkakaalam ko, ako yung first kasi naghahanap ako ng competition nun, wala eh. Lahat sila nasa Facebook eh. Ako, lumipat na ako agad ng Shopify. Yes. Nagbuo na ako agad ng Sarili mong website. site. Oo, sariling site. Tapos Facebook ads and everything. Inaral ko na agad-agad yan. That's what separated me from the competition. I can name a lot, hundreds of brands na kasabay ko nun sa mga bazaar na wala na ngayon. Ang hindi naiintindihan ng mga entrepreneur, akala nila kikita sila sa in-store, hindi nila naiintindihan, nakikita sila through leverage. It's all about OPM, other people's money. Kailangan matutunan natin na marami dyan may pera hindi marunong magnegosyo. Ang role mo as a negosyante is ipakalat yung brand mo. Ang galing ng isip mo pagdating sa branding kasi maraming mga sikat na brand na unti-unti na silang nawala at yung iba nangawala na. Bakit? Para sa akin, ang pinaka-perfect na business na madaling pakitain online are the traditional ones. May community na kayo eh. Ang pinakamadaling bentahan na tao, yung nabentahan mo na before. Ang nangyayari lang, nakakalimutan ka nila kasi nawala ka na kung saan sila nanonood. Dati na sa TV sila, ngayon nasa cellphone, inawala ka. Kapag na-bridge mo ang traditional business sa internet, tapos na. Ako, nagbayad ako ng billboard sa EDSA. Magkano yun? Halos kalahating million yung billboard ko na yun for a month. Tingin mo, makakuha akong kliyente doon sa billboard? Di naman Hindi. talaga eh. Yes. Anong ginawa ko? Kumuha akong drone shot ng billboard, in-ads ko online. Anong tingin ngayon ng mga nasa online? Malaking brand to. O doon papasok yung sales. So pwede pa rin, traditional na diskarte, i-bridge mo online. Aralin mo rin kung ano yung mga gumagana, ano yung hindi. Exactly. Diba, you learn from everything eh. Wins and losses, you learn from both. Kaya ako, I try to learn as much as I can. May tita ako nagsabi sa akin, dinala niya ako sa isang convention sa Amerika. Tapos after nun, kinuwento ko kay tita lahat. Nagulat siya, ang dami mo naman nalaman. Sabi ko naman sa kanya, alam mo tita, ginagawa ko kasi, I empty my mind. Kapag maayos yung information, bro, hindi ko makalimutan kahit itry ko. Pag-usapan natin ang how to maximize and utilize the power of social media, no? When it comes to ads, Facebook ads or TikTok ads, paano ko mag-a-advertise ng produkto ko sa Facebook and TikTok? Aralin mo muna again your audience. Ang audience mo nasaan ba? Kapag gusto na nilang bumili ng produkto mo. For example, may audience ako, minsan nasa YouTube yan. Pero sa YouTube ko ba siya haharangin para benta? Most likely hindi. Busy siya dyan mag-aral. Unless, for example, may ginawa ako, may nilabas kaming music video na yung kanta, nilagyan ko ng merch. Yung kanta titled Stig. Kanta ni Bugoy na Koy at ni Flo G. Alam ko mag-hit yung kanta eh. Pataasan pa natin yung hit nitong kantang to. Gawin natin talaga siyang legendary. So, ang ginawa ko, naglabas akong merch. Hoodie, t-shirt, shorts, sweatpants na nakalagay yung title ng kanta. Tapos ang ginawa ko, nag-ads ako sa YouTube nung nilabas yung music video. Lahat na nanonood ng music video nung nilabas yun, ma-ads ng merch. O, diba? Di pasok na pasok ngayon. Nandun yung emotions May na conversion. tuwa siya. May conversion talaga. Talaga. Alam mo, pinagsisihan ko, kulang. I could have made like 4 times, 5 times more. Ang ginawa ko na lang, nag-release pa ulit ako after 2-3 weeks. Kasi ang nangyari, may mga nauna pa sa akin gumawa na iba
ibang colorway. May mga nagsisend ng picture na, oh may pula, oh may ganitong kulay. Naglabas akong pula, hindi ako na-hurt. O binigyan niyo akong idea, salamat. Oh, sold out one day. Grabe, no? Grabe, kasi tinama ko yung positioning, tinama ko yung timing, tinama ko kung saan. So, ibig sabihin merong marketing na may sales? If magmamarket ako, dalawa lang naman goal ko eh. Either engagement or conversion. Para mapasok Sa community sila sa mo? community. Doon sa Kasi page I mo? believe building a Right. brand is exactly the same as building a community. Yes. Kung gusto mo mag-stick yung brand mo, you'd have to have loyal people na magko-consume mo. Exactly. And that's the community. Kung hindi ka nakabuo ng community of like-minded people, pwedeng come and go lang yung mga tao. Ayoko yung one-time sale. Hinayang ako dyan eh. Binilit ko Masarap yung loyal isang customer beses eh. lang. Oh. Masarap loyal customer. Pag second, third, fourth, ganyan. Tinitignan ko yung lifetime value ng customers ko. In a year, may gumagas ng 150k. Imagine for damit na t-shirt na magkano, umaabot sila ng ganun. Sa isang taon. Isang taon, no? Namamonitor mo yun? Mahilig ako magbasa ng data kasi Sa Facebook ads? Supply, Shopify. Pinag-o-opt-in mo talaga sila doon sa shop mo? Yeah, yun talaga. Naka-Shopify ka pa rin hanggang ngayon? Yes. Since 2017. Ang taas na ng rating ng Shopify mo. Oh, yeah. Whether mag-ads ka sa Facebook, mag-ads ka sa TikTok, Basta piliin mo kung nasaan yung audience mo pag oras ng bumili. kahit saan ka mag-ads, papunta sa website mo. Hindi rin. Pwedeng papunta sa Facebook page, pwedeng papunta sa Instagram page, pwedeng sa website. IG. IG, oo. When it comes to middle class pataas, mas sanay sila na bumili sa website, na maglagay Right. ng payment details Oo. sila, ganito. Sanay sila dun. So, yung target market ko naman is middle to upper. Paano mo na-build yung trust sa website wherein napakaraming balita ngayon na about phishing? Dati, umabot ako sa point nung first release ko pa lang ng website. Actually, Facebook days pa, 2015, ang dami nagtatanong, legit ba kayo? Every year, napapansin ko, pababa ng pababa yung nagtatanong. Hanggang ngayon, wala na. Make it look professional kasi. Hindi ka naman tatanungin kung legit ka ba, kung hindi ka mukhang legit. Ang daming ang scammer ngayon, ang daming kinikita dahil mukhang legit yung site nila. Ikaw, legit business mo, hindi mo gawin mukhang legit. Exactly. Kaya matatanong ka talaga kung legit ka yan. Again, it all boils down kung paano mo i-present yung business mo at yung product mo. Attention to detail. Attention to details. Mukha bang professional yan? O ay ganito na lang, gayahin mo yung mga nasa ibang bansa. Ganun ang kadali yun. Benchmarking. O, kunin mo na lang kung ano yung gumagana, gawin mong better. O kasi marami ngayon, especially sa TikTok, napakagandang platform ng TikTok. Si TikTok kasi may basket eh. Ang ginawa ni TikTok, all throughout, ang akala natin is ang competitor ni Facebook is si TikTok. Hindi pala. Ang daan pala na tinatahak ni TikTok is e-commerce. Right. Di ba? Doon pala siya papunta. Wala siyang monetization sa content pero pwede kang magnegosyo inside TikTok. Correct. Kasi TikTok, ang pinopromote niya is entrepreneurship. Ang dami nang talagang naging successful dyan. Kung hindi mo pa nakakapitalize at na-utilize itong mga platform na to, nasa maling mundo ka yata. Right. Di ba? Kasi talagang lahat na eh. Hindi lang mga datihan ng negosyante yung yumayaman. Ngayon, kahit startup ka po, pwede kang maging multi-millionaire. Kagaya ng kaibigan natin, si Josh Mojica, di ba? Right. Nag-post lang ng kangkong dun sa Facebook niya, di ba? Correct. Tapos ngayon, sobrang laki ng brand. Ang dami nang bumibili. Kilala na. Grabe. Sipag din ng bata kasi. Ang dami nagsasabi sa akin, naiinggit sila kay Josh. Pag may mga kausap ako, nakakaingit si Josh. Sabi ko sa kanila, alam niyo, huwag kayo mainggit kasi kanya-kanyang story yan. Exactly. Mainggit kayo kung gaano kasipag yung bata. Tsaka dapat ma-inspire sila eh. Mainggit na, mainggit. Pero mainggit kayo sa tama. Nakakaingit talaga yung sipag niya. Kaya galingan mo, magsipag ka. Huwag kang naiinggit lang dun sa success Ang niya. nagustuhan ko sa kanya kasi result-driven siya. Totoo. For a 19-year-old kid, how I wish na ganun ako nung Oh bata yeah, ko. definitely. Ikaw din, no? Oo, kung palit kami ngayon. Sa akin yung edad niya, sa kanya lahat ng nabuild ko. G ako eh. O, shake hands na tayo. Oo, agad. Wala nang isip-isip. Kahit zero ako, kahit negative 5 million pa, walang problema. Basta akin ang edad mo. 17 pa lang siya nakilala ko na siya. Alam mo ba, ilang beses lang kami nag-usap talaga ni Josh. Sobrang saglit lang. Ili-layout ko sa kanya yung plans. Ang maganda sa bata, grabe makinig. Alam mo, last time nag-coffee kami, total of 4 hours. Ano nilatag mo yung mga ads? Lahat. Kasi ganito kami mag-usap. O, Josh, ano yung current status ng business mo? Uncle, ito. Pak, ready lagi yan. May numbers siya complete. Data-driven ka, no? Oh, of course. Numbers tayo. don't lie. Yes. Diba, kahit ano sabihin mo sa akin, anong galing mo Yes. kung wala ka naman data. Yes. What's the sense? Tawag sa akin after 3 weeks yan. Uncle, kumita na ako ng ganito. Last time, almost double yung naging sales niya dahil sa 4 hours na pag-uusap. Magkano yun? Nadagdagan siya ng mga 3.5 million in 3 weeks. Almost na double niya yung sales niya after ng 4 hours namin kasi nilatag ko sa kanya, ito yung gagawin mo. Ginawa niya 2 days after. Ganun kabilis tong bata. Execute, no? Execution mabilis, 2 days pa lang nakikita ko na sa internet. Ito lahat ng pinag-usapan namin. May tanong ako. Kung nagagawa mo sa isang Josh Mojica, bakit hindi mo gawin sa mas maraming tao? Exactly.
Actually, kaya nga ako nagtayo ngayon ng Formula 100. Doon, free value lahat. I gathered different people na pwedeng nagsisimula, pwedeng expert na. Basta ang gusto ko, makatulong tayo sa isa't isa to go from 0 to 100. Okay. Ngayon, gumawa ako ng website na ilalatag ko doon yung buong blueprint ng business ko. Kung paano ko ginawa from start hanggang ads, hanggang logistics, everything. So that one, I asked for 11,111 pesos. Bakit ang mura? Naghanap lang ako ng sweet spot na price na kayang ma-afford ng may pera at ng Para mas medyo marami wala. mag-enroll. Kumbaga magamit nila yung opportunity na meron ka. Gusto ko sana gawing libre, bro, pero people don't pay attention eh. Yes. Kaya you need payment para magkaroon siya ng investment dyan to pay attention to me. Si Josh nagsimula, nagbabayad siya sa akin ng 2,000 pesos for my 17 minutes. Hindi naman yan nagumpisa ng free. Kung free yan, baka nakinig lang yan, nakipagkwentuhan kay Frank, tas okay na. Eh kapag gumastos siya ng 2K, after namin mag-usap, gusto niyang mabalik yun. I find it very cheap. Why? Number one, you have a working business model na merong 8-digit monthly income. And mahihirapan ka na humanap ng ganong ka-legit na magtuturo sa'yo ng blueprint ng success niya. Everybody, Growth Circle International, enroll to this guy. Kasi ito, may negosyong nagwo-work. Physically, tangible, nandyan lahat ng resibo. Exactly. Kung gusto mo makapagtayo sa SM Mega Mall, SM Manila, hindi naman siguro madali yun. Ang daming gusto magtayo sa mall, di ba? O, meron ako sa Gateway. Kasi mas malaki yung value na ipoprovide mo sa kanila eh. Meron akong tinuruan sa Australia, bro. 17 minutes. Nakagawa ng 5 million in 3 months. 5 Babae. billion, 3 months? Paano yung mga OFW yung follower ko? Pwede rin mag-enroll sa'yo? Alam mo kung sino ang best na makalaman nito? OFW, kasi nasa evergreen na silang lugar eh. Paano mo sila tuturuan? Online lang naman eh. Ako nag-dropshipping ako ng 2017, bro. Nasa Pilipinas ako. Ang binibentahan ko, Amerika. So once I reach mastery on a certain level, I teach. Hindi ko na rin naman magagamit eh. Kung halimbawa, knowledge ko from stage 1 to 2 ng business, starting up, magagamit ko pa ba yun? Hindi na eh. Kung mag-start up ako ngayon, iba na yung diskarte ko. Nasa ibang level na ako eh. Kasi alam mo, Frank, kompleto ko eh. Marunong ka mag-ads, marunong ka mag-branding. Right. Plus, brick and mortar. Mahirap yan. Marami kasi magaling sa ads, magaling sa branding, puro online. Walang brick and mortar. Pang-apat, designing. Marami, kaya lahat to, pero hindi marunong mag-design. Pagka walang foundation ng creativity, lahat to walang kwenta to. Correct. Kasi hindi nila mababrandingan ng maayos, hindi rin magsasucceed. Recipe na siya eh. Maganda ko siya magamit kasi business is very complex. Sa umpisa, ang mangyayari, start ka ng zero, wala kang alam, tapos mag-aaral ka ng sobrang complex, then ma-realize mo, pagdating sa mastery, konti lang palang kailangan. Ang ganda ng sinabi. Right? Formula 100 is how many days? Lifetime access. Ang mangyayari doon, after ko ilabas yung blueprint, tuloy-tuloy lang ako magbibigay ng value doon hanggang nag-ooperate ako ng negosyo. Bago tayo matapos dito, alam ko, punong-puno ang utak nila ngayon. Baka may gusto kang i-promote, may gusto kang batiin. Promote ko na lang yung clothing ko. MNLA Official sa Facebook at sa Instagram. mn-la.com. Meron din tayong app. So, download nyo na rin yung app. Pero punta muna kayo sa website para makakita nyo yung link. Para sa Formula 100 naman, meron tayong website, formula100club.com at Formula 100 Zone sa Facebook. Kung gusto nyo ng free, punta kayo sa Formula 100 Zone sa Facebook. Kung ready naman na kayo for the blueprint ng business, yung paid version, punta kayo sa formula100club.com. Para to sa mga lahat ng gusto magsimula, so isi-share ko lahat to. Mga boss, no? Formula 100 Club. Sa lahat ng followers ko, I truly encourage you. Huwag na kayong maghanap ng mentor, coaches sa social media na magtuturo sa inyo tungkol sa negosyo. Especially pagdating sa ads, pagdating sa branding, pagdating sa online business. This is the guy. Ang Facebook page niya, ilalagay ko yung description dito sa ating link, pati ang kanyang YouTube page, pati ang kanyang TikTok page, pati kanyang IG page. Mag-engage kayo, mag-enroll kayo sa program niya kung gusto ninyong mag-aral ng pagninegosyo. Especially, itong tao na to, resultado. Mahirap kasing humanap ng taong totoo, legit na may resulta, legit na may working model. Lahat na online, brick and mortar, kumpleto siya So, kumbaga, ito talaga yung hinahanap ninyong matagal na sa akin. Ano pang gagawin ninyo? Pag hindi kayo nag-take ng action, kayo talaga ang may kasalanan. And also, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. At huwag ninyong kalilimutan din, mga boss, na mag-follow sa aming Spotify. May Spotify account na po, si Boss RDR. Nawa ay marami kayong natutunan, mga boss. Magkita-kita tayong muli sa RDR Collabs. Thank you so much.